Upang mapanatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan, gagamitin na lamang sa kwentong ito ang pangalang Brenna. Hindi na rin niya nais banggitin ang kanyang tunay na edad ngayon. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay naganap noong siya'y 18 taong gulang pa lamang. Si Brenna ay lumaki bilang isang masipag at responsableng dalaga. Sa paaralan, kilala siya bilang isang aktibong estudyante. Masasabing matalino rin siya at marami sana siyang pangarap na gustong abutin. Ngunit dahil sa kakulangan sa pera ng kanilang pamilya, napilitan siyang ihinto ang kanyang pag-aaral. Upang makatulong sa gastusin sa bahay, tinanggap niyang trabaho bilang kasambahay sa bahay ng mag-asawang June at Susie. Matagal ng mag-asawang dalawa. Bagamat, ayon sa kanilang kwento, medyo huli na rin silang nagpakasal. 37 taong gulang na si Ma'am Susie at matagal na nilang hinahangad na magkaroon ng anak. Isang pangarap na ilang beses na ring hindi natutupad. 17 taong gulang si Brenna nang siya'y unang pumasok sa kanilang bahay bilang katulong. Sa paglipas ng panahon, naging pamilyar na rin siya sa kanilang buhay. Doon na rin niya ipinagdiwang ang kanyang ika-18 kaarawan. Isang araw, habang abala si Brenna sa pagwawalis ng sala, napansin niyang tila may kakaiba sa kilos ng mag-asawa. Pabulong silang nag-uusap sa kusina. At maya-maya, may kinukuha si Sir June mula sa refrigerator. "Brenna, tapos ka na ba riyan?" Tanong ni Ma'am Susie mula sa kusina. "Opo, ma'am." Sagot niya habang pinupunasan ng huling sulok ng mesa. Pagbalik niya sa sala, laking gulat niya nang makitang isang simpleng handaan. May pansit, spaghetti, at isang maliit na cake na may nakasinding kandila. Napahinto siya sa kanyang kinatatayuan. "Pinaghanda niyo pa po talaga ako." Mahina at nahihiyang sabi niya habang hawak pang basahan. "Siyempre naman," nakangiting sagot ni Sir June. "Pamilya na rin ang turing namin sa iyo." "Huwag kang mag-alala," biro ni Ma'am Susie. "Ibabawas namin yan sa sweldo mo." Joke lang. Napatawa si Brenna sa kanilang biro, kahit ramdam niyang hiya at pasasalamat. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Matagal na rin mula nang huli siyang magkaroon ng kaarawang may handa. "Halika na, ihipan mo ng kandila," sabi ni Sir June. Pumikit si Brenna habang magkahawak ang kanyang mga kamay sa harap ng cake. "Ang wish ko po, sana magkaanak na kayo." Mahina niyang sinabi bago hinipan ng kandila. Sandaling napuno ng katahimikan ng paligid. Nagkatinginan ng mag-asawa. Ngumiti si Sir June. Ngunit napansin ni Brenna na bahagyang umiwas ng tingin si Ma'am Susie. "Salamat, Brenna." Mahinang tugon ni Sir June. Nagpatuloy ang kanilang munting salo-salo. Accountant si Ma'am Susie, habang bank manager naman si Sir June. Kaya kitang-kita na maayos ang kanilang buhay. Sa kabila nito, mabait sila kay Brenna. Hindi nila siya minamaliit o pinagsasabihan ng masakit. Kapag nagkakamali siya, mahinahon lamang itong itinutuwid. May mga gabing sabay-sabay silang nanonood ng telebisyon sa sala. At kung minsan, si Ma'am Susie pa mismo ang nag-aabot kay Brenna ng prutas habang sila nagkwekwentuhan. "Kumain ka pa, Brenna. Masyado kang payat." Iyon ang madalas sabihin ni Ma'am Susie sa kanya. Dahil dito, may mga sandaling naiisip ni Brenna na tila anak na rin ang turing ng mag-asawa sa kanya. Ngunit sa kabila ng kabutihang ipinapakita nila, ilang beses din niyang nasaksihan ng tahimik na lungkot na dinadala ng dalawa. May mga pagkakataong nakita niya si Ma'am Susie na may hawak na mga papel mula sa ospital. May mga gabi ring naririnig ni Brenna ang mahihinang hikbi mula sa kabilang kwarto, lalo na kapag akala ng mag-asawa'y tulog na siya. Paulit-ulit na kabiguan ang kanilang dinaranas. Mga pagbubuntis na hindi nagtatagal. Hirap na hirap silang magkaroon ng anak. Isang araw, dumalaw ang ilang kamag-anak ni Sir June. Habang abala si Brenna sa kusina sa paghihiwa ng mga gulay, malinaw niyang naririnig ang usapan sa sala. "Talagang malas kayo," sabi ng isang matandang babae. "Paano na lang kapag tumanda kayo? Sinong mag-aalaga sa inyo?" Dagdag ng isa pa. "At paano kung hindi mo nabigyan ng anak ang anak namin?" Napahinto si Brenna sa ginagawa.
Para bang bawat salitang naririnig niya ay matalim na tumatama. Dahan-dahan siyang sumilip sa sala. Nakaupo lamang si Ma'am Susie sa sopa. Tahimik at magkahawak ang mga kamay sa kanyang kandungan. Hindi siya nagsasalita, ni hindi rin umiiyak. Ngunit sa kanyang mga mata, halatang-halatang hiya at sakit na pilit niyang kinikimkim. Si Sergio naman ay tahimik lang din, nakatungo, tila walang lakas ng loob na sumagot o ipagtanggol ang kanyang asawa. Nang gabing iyon, habang nagliligpit si Brenna ng mga pinagkainan, ramdam niyang bigat ng katahimikan sa buong bahay. Walang nagsasalita, wala ring ingay mula sa telebisyon. Ang tanging maririnig ay ang mahina niyang mga yabag sa sahig. At maya-maya, narinig niya ang marahan ngunit putol-putol na pag-iyak mula sa kwarto ng mag-asawa. Ayos lang, nandito lang ako. Mahinang bulong ni Sir Jun mula sa likod ng pinto. Pagod na ako. Hikbi ni Ma'am Susie. Parang wala na akong silbi. Sinundan iyon ng mahinang pagsinghot at saka muling katahimikan. Hindi lumabas si Brenna sa kanyang kwarto. Tahimik lamang siyang naupo sa gilid ng kama, yakap ang kanyang unan. Pakiramdam niya, kahit hindi direktang sinasabi ng mag-asawa, ramdam na ramdam niyang bigat ng kanilang pinagdaraanan. Ngunit wala siyang magawa kundi makinig sa katahimikan. Pagkalipas ng isang linggo, napansin ni Brenna na lalo pang naging matamlay si Ma'am Susie. Hindi na ito maagang nagigising tulad ng dati. Noon, bago pa man makapaghanda si Brenna ng almusal, nakabukas ng laptop nito sa mesa. Ngayon, nananatili na lamang itong nakasara. Madalas ding makita ni Brenna si Ma'am Susie na nakaupo malapit sa bintana. Nakatitig sa malayo, na para bang may hinihintay na hindi na darating. Isang hapon, wala sa bahay si Sir Jun. Bago siya umalis, kinausap niya si Brenna. Pakitignan mo muna ang Ma'am Susie mo, Brenna. Mahinang sabi niya. Ayaw na naman niyang kumain. Tahimik na tumango si Brenna. Ilang sandali ang lumipas bago siya dahan-dahang pumasok sa kwarto ni Ma'am Susie. May daladalang mangkok ng mainit na sabaw. Ma'am, kumain po muna kayo. Maingat niyang sabi. Mamaya na lang. Mahina niyang sagot, ni hindi man lang lumilingon. Nakahiga siya sa kama, nakatagilid at nakatalikod kay Brenna. Ma'am, kailangan niyo pong kumain. Marahang pakiusap ni Brenna habang inilalapit ang mangkok ng sabaw. Dahan-dahang bumaling si Ma'am Susie at tumingin sa kanya. Namamaga ang kanyang mga mata. Halatang matagal nang umiiyak. Saglit lamang silang nagkatitigan at bigla itong napahagulgol. Hindi iyon simpleng pagluha. Malakas at tuloy-tuloy ang kanyang iyak. Tila ba lahat ng matagal ng kinikimkim na sakit ay sabay-sabay na lumabas. Napaatras si Brenna sa gulat. Ngunit agad din siyang napuno ng awa. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin o kung paano siya aalo. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon, kaya nananatili na lamang siyang nakatayo roon. Hawak pa rin ang mangkok ng sabaw. Habang ang hikbi ni Ma'am Susie ay unti-unting pumuno sa katahimikan ng bahay. Para bang pati ang mga dingding ay nakikinig sa kanyang pag-iyak. Buti ka pa, mahinang sabi ni Ma'am Susie. Bata ka pa at madali lang para sa iyong magkaanak. Ito ako. Naputol ang kanyang salita habang pilit pinipigil ang hikbi. Napakahirap para sa akin. Magkakaroon din po kayo. Mabilis na sagot ni Brenna. Kahit hindi rin niya sigurado kung saan niya hinugot ang lakas ng loob para sabihin iyon. Hindi po kayo masamang tao. Hindi na muling nagsalita si Ma'am Susie. Bahagya lamang siyang tumango. Tila wala ng lakas upang ipagpatuloy pang usapan. Pagkaraan ng mga araw, napansin ni Brenna na lalo pang pumapayat si Ma'am Susie. Namumutla ito at halatang pagod sa bawat galaw. Dahil dito, mas lalo siyang naging maingat sa pagbabantay dito. Halos araw-araw niya itong hinihikayat na kumain, kahit kaunti lamang. Isang subo lang po, ma'am. Iyon ang madalas niyang pakiusap.
Hanggang sa isang hapon, nagdala si Brenna ng merienda sa kwarto nito. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan. Bumangon si Ma'am Susie at umupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan siyang kumain ng kaunti. Akala ni Brenna ay unti-unti na itong bumubuti. Hanggang sa bigla nitong hinawakan ng kanyang kamay. Mainit ang palad ni Ma'am Susie at bahagyang nanginginig. Napatingin si Brenna sa kanya. Nagtataka. Brenna, may ingat nitong sambit. Tila nag-aalangan sa sasabihin. Opo ma'am, sagot ni Brenna. Pwede bang ikaw magbuntis para sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Brenna. Para bang biglang tumigil ang lahat sa paligid. Bibigyan kita ng pera. Agad na dagdag ni Ma'am Susie. Halos pabulong. Kapag nailuwal mo ng bata, pag-aaralin ka namin. Hindi ba pangarap mong maging doktor? Matutulungan ka namin. Parang tumigil ang oras para kay Brenna. Hindi niya halos marinig ang tunog ng ventilador. Ni hindi niya maramdaman ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nauutal si Brenna. Halatang naguguluhan. Parang mahirap po yata yung hinihiling niyo, ma'am. Umiling si Ma'am Susie. Hindi ka namin pababayaan. Mahinahon niyang sagot. Susuportahan ka namin sa lahat ng pangarap mo. Gusto mo ring makapag-aral ulit, hindi ba? Noon ay bata pa si Brenna. 18 taong gulang lamang. Marami siyang alinlangan at takot. Ngunit mas malaki ang kanyang mga pangarap para sa sarili. Dahil sa mga pangakong binitawan ng mag-asawa, unti-unti siyang napapayag sa kanilang alok. Pumayag din si Sir Jun sa plano. Napagkasunduan nilang si Ma'am Susie ang magpapanggap na buntis, habang si Brenna naman ay itatago muna sa ibang lugar habang dinadalang bata. Hindi nagtagal, inilipat nila si Brenna sa isang maliit na apartment. Tahimik at maayos ang lugar. Doon siya nanirahan. At halos wala siyang ginagawa kundi magpahinga't maghintay. Halos gabi-gabi rin silang dumadalaw. Isang gabi, pilit nang umiti si Ma'am Susie. Sige na, sabi niya. Dito na lang muna ako sa labas. Naiwan si Brenna sa loob ng kwarto kasama si Sir Jun. Tahimik ang paligid at mabigat ang pakiramdam ng hangin. Hindi sanay si Brenna sa sitwasyon. Unang beses niya itong mararanasan. Magulang kanyang isip at pilit niyang kinokontrol ang kaba sa dibdib. Hindi nagtagal, natapos din ang lahat. Nagbihis si Sir Jun at lumabas ng kwarto. Pagkatapos ay pumasok na si Ma'am Susie. Magpahinga ka na. Mahinahon nitong sabi. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Tahimik na tumango si Brenna. Iniabot ni Ma'am Susie ang isang sobre sa kanya. May laman itong pera. Napatingin si Brenna sa perang hawak niya. At sandaling napaisip kung tama pa bang lahat ng nangyayari. Sa totoo lang, hindi naman siya pinabayaan ng mag-asawa. Ibinibigay nilang mga kailangan niya. Ngunit hindi agad siya nabuntis. Lumipas ang ilang linggo, hanggang sa isang araw, ay may kakaiba siyang naramdaman sa katawan. Nagkataong naroon si Ma'am Susie, nang bigla siyang makaramdam ng pagduduwal at napasuka. Agad siyang napatingin kay Brenna. Brenna, baka buntis ka na, sabi niya, halatang kinakabahan. Mabilis siyang tumayo. Sandali, mag-pregnancy test ka. Nagmadali siyang kumuha ng test kit at iniabot iyon kay Brenna. Halos nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Sinamahan pa niya si Brenna sa banyo. Dahilan para lalo itong mailang. Tahimik silang naghintay habang lumilipas ang mga segundo. Pareho silang mabigat ang paghinga, habang dahan-dahang lumalabas ang resulta. Nang makita nila ang test, 2 guhit ang lumitaw. Brenna, nanginginig ang boses ni Ma'am Susie. Bigla siyang napatalon sa tuwa at mahigpit na niyakap si Brenna, na para bang siya mismo ang nagdadalang tao. Salamat, salamat, paulit-ulit niyang bulong. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ma'am Susie. Kinabukasan pa lamang ay agad na niyang sinamahan si Brenna sa doktor upang ipasuri ang kanyang kalagayan. Mula noon,
Lalo pang naging maingat ang mag-asawa sa pag-aalaga sa kanya. Palaging may prutas, gatas, at masustansyang pagkain na inihahanda para kay Brenna. Halos araw-araw din silang dumadalaw sa apartment upang matiyak na maayos ang kanyang kalusugan. Isang hapon, habang nakaupo si Brenna sa balkonahe at pinagmamasdan ng tanawin ng lungsod, lumapit si Sir Jun na may dalang tasa ng mainit na tsaa. "Kumusta nang pakiramdam mo, Brenna?" Mahinahon niyang tanong. "Ayos naman po, sir. Minsan lang po sumasakit ang tiyan." Sagot ni Brenna habang bahagyang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Normal lang yan," sabi ni Sir Jun habang ngumiti. "Huwag kang mag-alala. Nandito kami para alagaan ka." Mula naman sa sala, ay ngumiti si Ma'am Susie habang hinahawakan ang kamay ni Brenna. "Ang mahalaga, ligtas ka't maayos ang lagay mo." Dagdag niya. "Huwag kang mag-alala, Brenna. Gagawin namin ang lahat para sa iyo at sa batang dinadala mo." Lumipas ang panahon hanggang umabot na sa 3 buwan ng pagbubuntis ni Brenna. Isang umaga, habang inaayos nila ang kama, napansin ni Brenna na tila may bahagyang umbok na rin ang tiyan ni Ma'am Susie. Hindi niya mapigilan ang sarili na magtanong, "Ma'am, buntis na rin po ba kayo?" Nagtatakang tanong niya. Ngumiti si Ma'am Susie. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Hindi," sagot niya. "Fake baby bump lang ito. Sinabi na namin sa lahat na buntis ako. Ipinakita namin sa kanilang mga resulta ng test mo. Kaya tuwang-tuwa sila." Habang sinasabi iyon, marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan na para bang tunay siyang nagdadalang tao. Sa kilos niya, tila siya talaga ang buntis, hindi si Brenna. Isang gabi, nang tahimik ng paligid, nagulat si Brenna nang makarinig siya ng katok sa pinto ng apartment. Pagbukas niya, si Sir Jun ang bumungad sa kanya. "Sir, bakit po kayo nandito?" Nagtatakang tanong ni Brenna. Pumasok si Sir Jun, seryosong ekspresyon ng muka. "Mula nang mabuntis ka, wala na akong mapaglabasan ng init ng ulo." Diretsyong sabi niya. Nagtaka si Brenna kung bakit hindi na lamang si Ma'am Susie. "Ayaw niya," sagot ni Sir Jun. "Buntis daw siya. Baka maapektuhan ng baby." Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na bumigat sa dibdib ni Brenna. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Noong gabing iyon, muli silang nagkasama. Sinabi ni Sir Jun na hindi na raw niya na ipapaalam iyon kay Ma'am Susie at wala naman daw dapat ipag-alala dahil siya rin naman ang ama ng batang dinadala ni Brenna. Mula noon, kahit buntis na si Brenna, gabi-gabi pa rin pumupunta si Sir Jun sa apartment. Si Ma'am Susie naman ay dumadalaw tuwing umaga. "Kailangan nating maglakad-lakad," masigla niyang sabi isang araw, "para maging healthy ang baby." Tahimik lamang na tumango si Brenna at patuloy na sinunod ang mga gusto ni Ma'am Susie. Ito ang taong tumutulong at sumusuporta sa kanya. Kaya wala siyang lakas ng loob na tumanggi sa anumang ipinapagawa o hinihiling nito. Lumipas ang panahon hanggang sa 5 buwan ng pagbubuntis si Brenna. Malaki na ang kanyang tiyan at mas mabigat na rin ang kanyang pakiramdam. Isang hapon, nakaupo siya sa sopa habang nagpapahinga. Katabi niya si Sir Jun. "Alam mo," biglang sabi ni Sir Jun, "minsan naiisip ko, parang mas madali ka pang pakisamahan kaysa sa asawa ko. Hindi naman talaga siya buntis, pero parang siya pang mas maraming arte." Napatingin si Brenna sa kanya. "May nangyari po ba? Ilang araw ko na rin kasing hindi nakikita si Ma'am." Maingat niyang tanong. "Malaki na raw ang tiyan niya," sagot ni Sir Jun. "Kailangan na raw niyang magpahinga." Napabuntong hininga siya bago bahagyang napatawa. "Minsan nga, gigisingin pa ako sa kalagitnaan ng gabi dahil may gusto raw siyang kainin." Napaisip si Brenna. "Baka po naglilihi si Ma'am?" Nagtataka niyang tanong. Hindi agad sumagot si Sir Jun. Tahimik lamang siyang tumingin sa malayo. Samantala, kusang napunta ang kamay ni Brenna sa kanyang tiyan na patuloy na lumalaki. Ilang sandali pa ay napatawa si Sir Jun at muling tumingin sa kanya.
Ikaw ang buntis eh. Natatawa niyang sabi. Tapos siyang naglilihi. Hindi na alam ni Brenna kung anong sasabihin. Sa totoo lang, siya man ay nalilito na rin sa lahat ng mangyayari. Ngunit mas lalo pang naging kakaiba ang mga pangyayari nang muling dumalaw si Ma'am Susie sa apartment. Brenna! Malakas nitong tawag. Nasa kusina pa noon si Brenna. Napaisip siya kung may nangyari bang problema dahil bihira namang magtaas ng boses si Ma'am Susie. Dahan-dahan siyang lumabas habang hawak ang kanyang tiyan habang naglalakad. Ano pong nangyari? Nagtataka niyang tanong. Napakunot ang noon ni Brenna nang makitang masayang ekspresyon sa mukha ni Ma'am Susie. Tila may magandang balitang ibabahagi. Hawakan mong tiyan ko oh. Sabik nitong sabi. Sumisipa na si baby. Napataas ang kilay ni Brenna. Sa loob-loob niya, lalo niyang naunawaan kung bakit mas pinipiling manatili ni Sir Jun sa apartment paminsan-minsan. Tila kakaiba na talagang kilos ni Ma'am Susie. Ano yung nakatayo ka lang dyan? Utos nito. Hawakan mo para maramdaman mo. Maingat na inilapit ni Brenna ang kanyang kamay sa tiyan ni Ma'am Susie. Ngunit wala siyang naramdaman, maliban sa matigas na bagay na tila nasa ilalim ng damit nito. Naramdaman mo ba? Tanong ni Ma'am Susie. May kakaibang tingin ito sa kanya. Tila naghihintay ng sagot. Napilitan na lamang si Brenna ng umiti at tumango. Anong nangyayari dito? Napalingon sina Brenna at Ma'am Susie sa may pintuan ng marinig ang boses. Kakapasok lamang ni Sir Jun. Babe, masiglang sabi ni Ma'am Susie. Tingnan mo, sumisipa na rin ang baby natin. Lumapit si Sir Jun at hinawakan din ng tiyan nito. Tumango siya na para bang may nararamdaman din. Kahit halatang may pag-aalinlangan sa kanyang muka. Kinagabihan, naroon na naman si Sir Jun sa apartment ni Brenna. May dala siyang mga kailangan nito. Mga pagkain, vitamins, at ilang gamit. Sir, maingat na panimula ni Brenna. Sana po hindi kayo magalit sa itatanong ko. Umiinom ng kape si Sir Jun habang nakatutok sa telebisyon. Napalingon siya kay Brenna. Ano yun? Hindi niyo po ba naisip na ipatingin si Ma'am sa doktor? Tanong ni Brenna. Umiling si Sir Jun. Hindi na kailangan. Alam ko namang hindi naman talaga siya buntis. Huminga ng malalim si Brenna bago muling nagsalita. Hindi ko po ibig sabihin sa pagbubuntis, kundi sa pag-iisip niya. Paliwanag niya. Napapansin ko po kasi na parang nagbago na siya. Baka nakakaapekto sa kanyang mga nangyari dati. Yung mga pagkawala ng baby niyo. Sandaling natahimik si Sir Jun. Naiisip ko na rin yan. Sagot niya matapos ang ilang sandali. Pero baka kung ano pang sabihin ng mga tao na may problema sa pag-iisip ang asawa ko. Wala nang nasabi si Brenna. Hindi na siya nagpilit pang magsalita. Buhay naman iyon ng mag-asawa. Ngunit sa loob niya, may biglang sumulpot na takot. At makalipas ang ilang linggo, habang lalo pang nagiging kaiba ang kilos ni Ma'am Susie, doon nagpasya si Brenna. Pinili niyang umalis na lamang. May naipon naman siyang kaunting pera mula sa mga binibigay ng mag-asawa. Isang madaling araw, tahimik siyang nag-empake ng kanyang mga gamit. Wala siyang pinagsabihan. Wala siyang iniwang sulat. Basta na lamang siyang umalis. Dalang takot, kaunting pag-asa, at ang batang dinadala sa kanyang sinapupunan. Umuwi siya sa probinsya, kung saan nakatira ang kanyang lola. Pagbukas pa lamang ng pinto, agad na napaatras ang matanda sa gulat. Anong nangyari sa'yo? Halos mapasigaw nitong tanong nang mapansin ang malaking tiyan ni Brenna. Hindi na napigilan ni Brenna ang kanyang sarili. Bigla siyang napaiyak. Doon niya ikinuwento ang lahat, mula sa simula hanggang sa huling pangyayari. Tahimik lamang na nakikinig ang kanyang lola. Ngunit nang matapos siya sa pagsasalaysay, hindi nito napigilan ang galit. Ang tali-talino mong bata. Sigaw nito. Bakit ka pumayag sa ganun? Sinira mo lang sarili mong mga pangarap. Hindi makasagot si Brenna. Patuloy lamang siyang umiiyak. Halos hindi makahinga sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ngunit kahit ganoon ang nangyari,
Hindi niya lubos na nararamdaman na tuluyan ng nasira ang kanyang buhay. Oo, may takot at pagsisisi sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat, tinanggap pa rin siya ng kanyang lola. Mula nang umalis si Brenna, wala na siyang naging balita kina Sir Jun at Ma'am Susie. Totoo na nagkaroon sila ng kasunduan noon na kapag naipanganak na ang bata, ibibigay niya ito sa mag-asawa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, at lalo niyang nararamdaman ang bawat galaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan, unti-unti niyang napagtanto na hindi niya kayang tuparin ang pangakong iyon. Sa puso ni Brenna, alam niyang hindi kayang palakihin ng maayos ng mag-asawa ang bata. Pinili niyang kanyang anak kaysa sa sariling pangarap. Para kay Brenna, iyon ang desisyong alam niyang tama. Naniniwala siyang hindi maibibigay ng mag-asawa ang katahimikan at kaligtasan ng kailangan ng isang bata. Lumipas ang panahon. Ngayon, 2 taong gulang na ang kanyang anak. May mga gabing habang nag-aaral si Brenna, lalapit ang bata sa kanya at hahawakan ng kanyang libro. Mama, tawag nito habang nakangiti. Sa mga sandaling iyon, doon nararamdaman ni Brenna na hindi siya natalo sa buhay. Unti-unti niyang binuo muli ang kanyang mga pangarap. Sa tulong ng kanyang lola at sa perang naipon niya, nagsimula siyang mag-aral muli. Maraming beses siyang naghanap ng scholarship at maraming beses din siyang nabigo. Ngunit hindi siya sumuko. Hanggang sa isang organisasyon ang naniwala sa kanyang kakayahan at nagpa siyang tulungan siyang makapagtapos. Alam ni Brenna na may mga desisyon siyang ginawa noon na maaaring hindi maintindihan ng ibang tao. Ngunit sa tuwing tinitignan niya ang kanyang anak, isang batang gwapo, matalino, at mabait, at higit sa lahat, alam niyang tamang isang desisyong ginawa niya, ang hindi ibigay ang kanyang anak, kina Jun at Susie. Ngayon, isa na siyang ganap na doktor, at para kay Brenna, ang kanyang anak ang unang biyayang dumating sa kanyang buhay. Hanggang dito na lamang ang kanyang kwento. Nagmamahal, Brenna.